Kapag ang dalawang nilalang ay nagmamahalan, hindi ba makatwiran din na ipaglaban nila ito? Makatwiran kayang ipaglaban ang isang pagmamahal na sa tingin ng mas nakakarami ay mali? Kailan naging mali ang isang pag-iibigan? At paano natin sasabihin ito ay mali kung wala namang nilalabag na batas ng Diyos o ng tao? Pag-iibigan na kung titignan mo ay parang tama, pero sabi nila ay ito po ay mali. Kailan naging mali ang isang mukhang tama? Kung tama, bakit parang mali pa rin? Teka, magulo na hindi ba? Maraming katanungan mga ka-stories pero sa kabila ng mga tumututol. Udyok ng masidhing pagmamahal sa isa't isa. Ipinaglaban namin ito ng walang pag-aalinlangan at buong katapatan. Kung kami man ay tama o mali sa aming desisyon, mga ka-stories, kayo na po ang bahalang humusga. Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Sam. Angkan kami ng mga masisipag mag-anak. Sa katunayan, ang aming angkan ay halos isang barangay na sa dami. Nakahilera na nga ako sa ika-4 na henerasyon. Pero sa side ng aking lola, dalawa lamang ang kanilang naging mga supling. Si tatay ang panganay at ang bunso naman ay si Auntie Rose. Malaki ang tanda ni tatay kay Auntie Rose. At dahil maagang namatay ang aking lolo, parang si tatay na rin ang tumayong padre di pamilya. Sa katunayan ay siya na rin ang nagpaaral kay Auntie Rose at iginapang talaga niya hanggang makatapos at maging ganap na doktor. Hinintay muna ni tatay na makapagtapos ng pag-aaral si Auntie Rose at saka pa lamang ito nag-asawa. Medyo malawak din naman sana ang kabuang lupain ng aming angkan na pinaghati-hatian na, pero hindi na ito sapat upang suportahan ang dumadami naming kaanak. Naghihikahos pa rin ang buhay ng mga umaasa sa pagbubungkal ng lupa, lalo na yung mga maraming miyembro ang pamilya. Karamihan, lalo na yung mga mapalad na nakapagtapos ng college ay umalis na rin para maghanap buhay sa ibang lugar at doon na rin nagkapamilya. Sa side namin, si tatay ang naiwan sa bukid at si Auntie Rose naman ay dito na sa Maynila na masukan sa isang ospital. Dito na siya nakapag-asawa ng isa ring doktor, si Tito Ron. Si Tito Ron ay mula sa pamilya ng mga masasabing nakakaangat ang estado ng buhay. Namatay naman ang aking nanay matapos akong pinanganak at ayon sa kwento ni Lola, 7 araw pa lamang daw ako noon nang mabinat at dinugo ang aking nanay. At dahil sa problemang transportasyon, ay hindi na siya umabot pa ng buhay sa ospital. Sobrang mahal ng tatay si nanay. Kaya maaring iyon din ang dahilan kung bakit hindi na siya muling nag-asawa pa. Sinusuportahan din naman kami ni Auntie Rose pero dahil na rin sa klase ng kanyang propesyon, mabibilang sa daliri ang pagbisita niya sa amin ng tatay at ng lola. Ayaw din ng tatay na mag-abala pa si Auntie Rose ng mga bagay ukol sa pinansyal dahil sapat na rin naman ang kinikita ng bukid upang matugunan ang aming pangangailangan at konting luho sa buhay. Ang gusto niyang mangyari ay si Auntie Rose ang bahala sa aking pag-aaral kapag ako ay magkokolehiyo na. Pagkatapos ng high school ay agad naman akong pinalawas ni Auntie Rose dito sa Maynila. Pinag-aral niya ako ng driving nang sa ganon ay maihatid ko na rin sina Jenna at si Hannah, ang kanilang kambal na anak, sa eskwela pagdating ng pasukan. Pinaalis na kasi nila ang family driver nila dahil hindi na masyadong kailangan. At dahil school vacation noon, ang aking naging papel sa bahay ni na Auntie Rose at Tito Ron ay trabahong houseboy. Walang problema sa akin. At isa pa ay sanay naman ako sa mabibigat na trabaho at ang pinaka-importante para sa akin ay makapagtapos ng pag-aaral. Mas matanda ako ng 3 taon sa mga pinsan kong kambal na sina Jenna at Hannah. Nasa high school pa lamang sila noon at sa edad na 14 ay mukha na silang mga dalaga
na bukod sa pagiging matangkad ay magaganda pa. Medyo may katangkaran kasi ang aming angkan na mana sa mga ninuno namin na nahaluan ng dugong Spanish. Hindi kami close ng aking mga pinsan dahil 2 beses ko lamang silang nakita simula pa nang kami ay mga paslit. At iyon ay sa tuwing magbabakasyon lamang si Auntie Rose na kasama sila. Natatandaan ko pa na huling isinama ni Auntie Rose ang kambal sa probinsya ay mga 5 taon na ang nakakaraan. Mababait din naman sila at mga disiplinado. At kahit identical twin ay magkalayo naman ang mga ugali. Si Jenna ay madaldal at sosyal ang datingan, samantalang si Hannah ay refined kumilos at very organized sa sarili at sa mga gamit niya. Nang dumating ang pasukan, sadyang panghapon ang kinuha kong subjects sa isang technological school. Sa umaga, mga gawaing bahay ang inaasikaso ko at ako rin ang taghatid ng kambal sa eskwelahan. Sa hapon naman, kapag hindi sila nasundo ni Tito Ron ay pinagtataksi na lamang. Dahil siguro lumaki akong hindi nakasama si Auntie Rose ay nag-aalangan ako sa kanya. At nakikita kong malayo din ang kanyang loob sa akin. Siguro kung hindi malaki ang utang na loob niya sa aking ama, maaring hindi mangyaring tutulungan niya ako sa aking pag-aaral. Nakikipag-usap lamang sila sa akin kapag may kailangan o may ipagagawa. Kahit kumustahin ang aking pag-aaral ay hindi nila ginagawa. Ang una at huling payo nila sa akin ay huwag ko raw sayangin ang pagkakataon na makapag-aral at huwag haluan ng kung anumang kabulastugan. Kahit na hindi ako komportableng manirahan sa kanila ay kailangan kong mag-adjust, magtiis at magtiyaga dahil nga sa hangaring makapag-aral para kay tatay at sa aking kinabukasan. Ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut, ay dito pala masusubok ang aking katatagan bilang tao. At kung paano ko nalagpasan ang isang masalimuot at medyo mapanganib na yugto ng aking buhay. At ang dahilan, pag-ibig. Oo, Papa Dudut. Umibig ako sa unang pagkakataon. Isang pag-ibig na bagamat sinisigaw ng aking puso, ngunit tinututulan naman ng aking isipan. Isang pagmamahal na naging dahilan upang masira ang relasyon ng mga taong malapit sa akin at bumulabog sa buo naming angkan na sobrang mapamahiin. Naiibang pag-ibig na magkaroon ng 2 opinyon. May mga kumontra at nagsasabing bawal at may mga sumang-ayon naman at nagsasabing pwede. Isang pag-ibig, Papa Dudut, na pinilit kong sinikil. Nilabanan at pilit na tinakasan ngunit hindi sumang-ayon ang pagkakataon. Bagkus ito'y nakialam upang magdulot ng kaguluhan at hapis sa bawat isa sa amin. Kung tutuusin ay walang naging problema ang pagtira ko sa bahay ni Auntie Rose. Nakikisama naman ako ng maayos at okay naman ang pakikitungo nila sa akin. Sa makatuwid ay smooth sailing naman ang lahat. Pero nagkaroon ng kaganapan na kahit sa guni-guni ay hindi ko inaasahang mangyayari sa akin. Sa totoo lang, simula nang tumira ako sa bahay ni Auntie Rose, nagkaroon ako ng kakaibang damdamin. Higit pa sa pagiging pinsan ng aking pagtingin kay Hannah. Oo, Papa Dudut. Umibig ako sa isang pinsang buo, si Hannah. Batid kong hindi tama itong nararamdaman ko. Pinalaki akong tuwid at marespetong tao kaya pinanaig ko ang katwiran. Nagawa kong pigilin, supilin ang aking sarili. Hindi ko hinayaang makalikha ako ng isang skandalo na ako rin mismo ang kawawa sa bandang huli. Kung kailangang tumigil ako sa pag-aaral ay handa ko itong gawin. Salamat naman at nagawa kong panaigin ang katwiran laban sa aking nababaliw na puso. Sa loob ng ilang taong pananatili ko sa pamamahay ni Auntie Rose ay nagawa kong hawakan ang aking sarili upang respeto sa kanila.
sa aking sarili at kay tatay. Ang pag-asa kong ito'y lilipas din ay hindi nangyari. Lalo lamang itong tumindi sa paglipas ng mga araw, Papa Dudut. Nababaliw ka na, Sam. Pinsang buo mo si Hana. Ano ka ba? Singhal ko sa aking sarili, sabay inuntog ko ang aking ulo sa pader. Sunod-sunod kong ginawa yon hanggang sa napatama ito sa medyo matalim na kanto. Naramdaman ko na lamang na may mainit na dumadaloy sa aking pisngi. At duguan akong pumunta sa lababo upang hugasan ang aking mukha nang mapansin ito ng kambal. Si Hana ay halos magpanik at maiyak-iyak na nang ako ay tinulungan. Pumutok ang aking noo at nangangailangan ito na tahiin. Ang sinabi kong dahilan ay ako ay nauntog at hindi ko sinasadya yon. Sa loob ng 4 na taong ako ay nananatili sa kanila, ni katiting na pahiwatig ng pagmamahal ay hindi ko ginawang iparamdam kay Hana. Pilit akong kumikilos na parang kami ay magkakapatid lamang, na kung minsan ay sadya akong makulit, nanunukso o di kaya ay nangiinis. Ganyan katatag ang paghahawa ko sa aking sarili, Papa Dudut. Ang nagpabigat talaga sa aking dalahin ay ang pagpapakita ni Hana ng kakaibang pagkagiliw sa akin. Mga pahiwatig mula sa kanya na isang espesyal na damdamin patungkol sa akin ang unti-unting nagpaguho ng pader na ibinakod ko sa aking damdamin para sa kanya. Kumbaga sa malakas na agos, matatag na sana ang aking pagkakahawak para hindi matangay, pero may humila sa aking mga paa upang makabitiw sa pagkakakapit. At ang humilang yon ay si Hana. Kahit pilit niyang itinatago, ipinagkakanulo naman siya ng kanyang mga kilos. Ang hindi ko lang alam ay kung ako'y nahahalata din kaya niya sapagkat ang pakikitungo ko sa kanila ni Jenna ay walang pagkakaiba. Isa pa, kapag kumilos ako ng kakaiba ay baka makahalata sina Auntie Rose at ang kanyang asawa. Kung maaari lamang ay sadyang dumidistansya na ako sa magkapatid. Kaya lang lahat ng paraan ay ginagawa naman ni Hana upang kami ay laging magkalapit. Ang ilan sa mga ito ay ang pagtulong niya sa pag-aalaga ng mga tanim sa garden na hindi naman niya dating ginagawa. Ang pagpapatulong sa kanyang mga gawaing pang-eskwela na alam kong kayang-kaya niya dahil matalino naman siya. Mas may utak siya kumpara kay Jenna. Katunayan mula grade school ay consistent honor student si Hana. Marami pa siyang mga paraan upang kami ay laging magkalapit at madalas ay natatangay na rin ako at nawiwili. Bawat sandali na kasakasama ko siya ay walang katumbas na kaligayahan ang aking nararamdaman. Kaya minsan ay hindi ko na rin makontrol ang aking sarili na magpakita ng isang espesyal na damdamin ukol sa kanya na sunuklian din naman niya. Kaunting panahon pa at gagraduate na ako. Siguro naman, pag nagkalayo, magkakalimutan na rin kami. Pero mahirap din sa aking kalagayan at pakiramdam ko ay napakahaba ng bawat araw. Paano kung hindi ko na kayang pigilan ang aking sarili? Sigurado magkakagulo at malaking iskandalo ang aking lilikhain. Pero ipinangako ko naman sa aking sarili na gagawin ko ang lahat upang makaiwas at hindi mangyayari na dumating pa sa puntong ganon. Pero ang malaking katanungan ay paano ko makakaiwas kung araw-araw ay kasakasama ko siya. Lumipas pa ang mga araw at lalo pang sumidhi ang pagpapakita ni Hana ng pagmamahal sa akin. Habang tumatagal ay lubhang nahulog na nga ang aming mga damdamin sa isa't isa. Kung tutuusin ay mga salita na lamang ang kulang upang magkaroon ng kaganapan ang aming pagmamahalan sa isa't isa, at iyon ay salitang ukol sa pagmamahalan. Mga salitang direktang nagpapahayag ng mga damdamin sa bawat isa. Alam kong nag-iingat din siyang mahalata ng mga kasama namin sa bahay, lalo na nina Auntie Rose at Tito Ron. Hindi man tuwirang sinasabi, pero ang kanyang mga actions ay nagpapahiwatig na lumalalim na ang ugat ng pagmamahal
na namuo sa kanyang puso at ganun din naman sa akin. Yun din ang dahilan kung kaya't unti-unti na rin akong lumalambot sa prinsipyong aking pinaninindigan. Sa isang bahagi ay masaya ako. Walang katumbas na kaligayahan ang hatid nito sa akin. Pero sa kabilang banda naman ay hindi lamang agam-agam kundi takot ang aking nararamdaman. Bawat sandali sa maaring kahinatnan kung ito ay magpapatuloy. Iisa lang ang naisip kong paraan. Kailangan ko magkaroon ng girlfriend. Kailangan na may pagbalingan ang nahihibang kong puso. At iyon nga ang ginawa ko. Niligawan ko ang aking classmate na alam kong may pagtingin din sa akin. Kasama ko siya sa barkadahan namin sa eskwelahan mula pa nung first year. Kaya isa siya sa mga masasabi kong very close friend ko. Hindi na ako nahirapan at eventually ay naging kami na. Hindi mahirap mahalin si Emily. Bukod sa maganda at mabait ay hindi rin sila magkaiba ng ugali ni Hana na mahinhin na kumilos. Kahit paano ay nakikita ko sa kanyang katauhan si Hana. Isang umagang hinatid ko ang kambal sa eskwelahan ay ipinagyabang ko sa kanila na may GF na ako. Talaga, Kuya Sam? Uy, pakilala mo naman sa amin ng makilatis namin. Kailangan maganda ha at hindi alangan sa lahi nating mga mistiso at mistisa. Excited at may kaunting yabang na sabi ni Jenna. Hinintay ko ang reaksyon ni Hana pero wala. Hindi siya nagsalita kahit nakatiting. Katabi ko siya sa driver's seat kaya nakiramdam na lamang at naghihintay sa magiging reaksyon niya. Habang nagdadaldal si Jenna, isang walang emosyon na mukha ni Hana ang aking nakita at nakafocus ang tingin sa labas ng bintana. Nanatili siyang ganon hanggang sa maihatid ko sila sa kanilang pinapasukang eskwelahan. Sa aking sarili ay pinagsisihan ko ang aking ginawa. Alam kong nasaktan ko siya at ito'y nagdulot din ng kirot sa aking puso. Hindi na ako mapakali at kung pwede sanang bawiin ang aking mga sinabi ay gagawin ko. Nang mga sumunod na araw, isang matamlay at laging walang kibo ang nasaksihan ko kay Hana. Hindi na rin siya kagaya ng dati na lumalapit o nakikipag-usap sa akin. Hindi ko na nakikita ang isang Hana na masayahin at laging kaaya-ayang tignan. Minsan, tinanong pa nga siya ni Auntie Rose kung may sakit ba siya. Alam kong nasaktan siya at napakasakit din para sa akin ang mga pangyayari lalo na at ako ang may kagagawa ng lahat. Mahal na mahal ko si Hana at pareho kaming nagdudusa sa ngayon. Nakakalungkot ang aming sitwasyon. Gusto kong ipahayag ang aking nararamdaman pero hindi ko naman magagawa yon. Napakabigat sa damdaming abot kamay ko na lamang ang aking mahal at alam kong mahal din niya ako. Gusto ko siyang aluin at yakapin, pawiin ang kanyang pagdurusa. Madalas din akong nagtatanong sa sarili kung bakit ganito. Nagmamahalan kami at karapatan din naman namin yon. Pero bakit hindi pwede? Dahil ba kami ay magpinsang buo? Wala namang batas na nagbabawal pero bakit bawal? O maaaring bawal dahil mga bata pa kami at tanggap ko yon. Handa naman ako maghintay kung kailangan. Pero hindi yan ang punto. Kundi ang kaisipang hindi kami pwede kahit kailanman. Dahil ba sa tradisyon? Madalas kong naririnig ang kasabihan na ang malalapit na kamag-anak ay magiging mga supling ay mga lalabas na abnormal. Hindi ba pwedeng suwayin ang tradisyon na sinasabi ring unwritten law? At dahil sa mga pangyayari ay nakikita ko na habang kami ay nakatira sa isang bubong, darating ang punto na ang lahat ay magiging out of control na. Nanaig sa akin ang takot kaya nakapagpasya ako na umuwi na lamang sa probinsya. Inimpake ko ang aking mga gamit at desidido na akong magpaalam kay Auntie Rose. Kahit nangangahulugan na ito ay pagtigil ko sa aking pag-aaral. Magbubungkal na lamang ako ng lupa
Masakit man pero kailangan kong gawin ito dahil ito lamang ang pinakamainam na solusyon. Pilit kong inisip na balansehin ang lahat pero wala akong nakikitang positibo kundi negatibo lamang. Ang sabi nga, kung ang problema ay walang solusyon ay dapat na itong takasan. Madaling araw na nang ako ay nakatulog. Napagod na ang aking utak at sumakit na ang aking ulo sa kakaisip. Ilang sandali lamang nang bigla akong nagising at naalimpungatan. May nakadagan at mahigpit na nakayakap sa akin. Kahit na madalim ay alam kong si Hana ang nakayakap sa akin habang impit itong umiiyak. Sa pagitan ng mga hikbi ay nagsalita siya ng halos pabulong. Kuya Sam, I love you very much. Alam kong mahal mo rin ako at hindi mo may pagkakailayon. Ikaw lamang ang nag-iisang inspirasyon at nagbibigay sa akin ng sigla sa pang-araw-araw. Hindi ko sukat akalain na ikaw pala sa lahat ng tao ang sadyang nagdulot sa akin ng pighati. Bakit mo ba ako sinasaktan? Bakit? Hindi mo ba alam that you are hurting me? That you are torturing me? Unti-unti mo akong pinapatay. Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Ang sama mo? Alam mo ba yon? Labis ako nabigla sa mga hindi inaasahang pangyayari, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang aking isasagot sa mga katanungan ni Hana na punong-puno ng hinagpis at mga hinanakit. Ginantihan ko na lamang siya ng isa ring mahigpit na yakap. Nang mahimasmasan ay saka pa lamang ako nakapagsalita, Papa Dudut. I am very sorry, Hana. Desperado na rin ako sa ating sitwasyon at wala akong makitang solusyon kundi ang putulin nito bago pa lumaki. Maraming apektado at masasagasaan. Pero ikaw lang talaga ang sinisigaw ng aking puso at isipan. Oo, I'm cruel. Pati si Emily, ang mabait na si Emily ay aking niloko at ginamit ko siya sa pag-asang matakasang kita. Ang sama ng loob ko at batid ko yun. Nalilito na rin ako at hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin kaya naisip ko na tumakas. Patawarin mo ko. Hindi ko hangad na ikaw ay saktan. Sa katunayan, labis din ako nagdurusa sa mga pinaggagawa ko. I am really helpless at desperado na ako, Hana. Habang sinasabi ko yon ay tumutulo na ang aking mga luha. Hindi na nadugtungan ang aming pag-uusap. Tanging tibok ng aming mga puso ang maririnig sa katahimikan ng gabing yon sa loob ng aking kwarto. Matapos ng ilang taon na pagtitiis, heto na sa wakas. Yakap ko na ang aking pinakamamahal. Nagkaroon na ng kaganapan ng aming pagmamahalan. Magaan sa pakiramdam at walang kasing sarap isipin. Kahit na hindi nag-uusap pero nagkakaintindihan ang pinag-isa naming damdamin. Tuluyan ang gumuho ang pader na hinarang ko sa pagitan namin ni Hana. Ano man ang susunod na mangyayari ay hindi na namin inisip yon. Ang mahalaga ay ngayon, ang mga sandaling ito na parang kami lang ang nilalang sa mundo sa aming sariling munting mundo. Dahil siguro sa pagod dulot ng mental stress ay nakaidlip kami ni Hana na magkayakap. Gaya ng inaasahan ay nangyari ang aking matagal nang kinakatakutan. Kapag ang ganitong klaseng pagmamahal ay magkaroon ng kaganapan. Biglang sumindi ang ilaw. Sa sobrang gulat at takot ay dagling bumangon kami mula sa pagkakahiga. Bago pa man ako makabawi sa pagkakagulat ay isang malakas na suntok ang nagpayanig sa aking utak. Kahit na nalabo ang aking paningin ay dinig na dinig ko ang boses ni Hana na umiiyak at nagmamakaawa. Hindi ko na naiintindihan ang mga sinisigaw ni Auntie Rose pero alam kong nagwawala siya sa sobrang galit. Ang malinaw sa akin ay ang mga mura ni Tito Ron habang ako ay kanyang ginugulpe. Ilang saglit pa ay manhid na ang aking buong katawan. Baliwala na ang mga suntok at tadyak na aking tinatanggap. Pero sa tuwing isinisigaw ni Hana ang aking pangalan ay tumatagos yon sa aking pagkatao.
kahit nandilim na ang aking mga paningin ay pilit pa rin akong bumabangon na pasuray-suray patungo sa pintuan. Self-preservation. Basic instinct ng bawat nilalang. Kailangan kong makatakas sa aking kinakasadlakang kalagayan. Kailangan kong iligtas ang aking sarili mula sa isang rumaragasang panganib. Isang sipa pa ang dumapo sa aking likod at muli akong nawala ng balanse. Ang aking huling naaaninag ay nasa bungad na ako ng hagdanan. Ang kasunod nun ay tuluyan ng dumilim ang aking paningin. Madilim na madilim. Kadiliman na naghahatid sa akin patungo sa susunod na yugto ng aking buhay. Nang ako ay magkamalay, nakita kong may mga umaasikaso sa akin na mga nakaputi. Napag-alaman ko na 6 na araw pala akong walang malay at inoperahan sa ulo upang matanggal ang mga namuong dugo. Ako ay nakahiga sa isang matigas na plywood dahil may 4 na rib fractures akong natamo sanhin ng pagkakahulog sa hagdanan mula sa 2nd floor. Nang ilabas ako ng ICU ay nalaman kong si tatay palang nagbantay sa akin. Napahagulhol ako at nagsabing patawad. Hindi ko po talaga sinasadya pero alam kong nakagawa ko ng isang napakalaking kasalanan. Ang tanging mga salitang binitawan ko sa kanya. Magpagaling ka muna anak. Saka na tayo mag-usap tungkol dyan. Salamat sa Diyos at hindi ka pa niya kinuha sa akin. Nang mamatay ang iyong nanay, ikaw lamang ang siyang dahilan upang ipagpatuloy ko pa ang aking buhay. Ang sabi niya sabay talikod. Nakita kong humugot siya ng panyo at nagpunas ng kanyang mukha. Hindi ko man nakikita dahil nakatalikod ay alam kong umiiyak si tatay. Nangyari na ang kinakatakutan kong mangyari. Dinulutan ko ng hapis ang aking ama. Nagkagulo at nalagay sa alanganin ng aking buhay. Ang lahat ng mga ito, ako ang may kasalanan. Kumusta na kaya si Hana? Si Auntie Rose? Kahit isa man lang sa kanila ay walang nagpakita sa ospital. Sa loob ng 6 na araw na wala akong malay, ano kaya ang mga naganap na hindi ko nalaman? Ayaw naman ni tatay na magsalita at sa bahay na raw pag-usapan at hindi sa ospital. Wala akong ideya kung ano ang mga naganap noong ako ay wala pang malay. Hindi ko rin alam kung ano ang maaaring magaganap dahil sa mga pangyayaring ito. Pagkalipas ng 4 na araw ay may dumating na kamag-anak upang humalili sa pagbabantay sa akin. Agad namang umalis si tatay at hindi na nagpaalam. Umuwi daw ng probinsya upang kumuha ng pera pambayad sa ospital. May dumating ding mga pulis para kunan ako ng statements. Ang report kasi ng ospital ay kahina-hinala ang nangyari sa akin. Bukod sa major injuries ay may mga pasapa ako sa buong katawan. Patunay na hindi aksidente ang mga nangyari. Nagbigay na rin daw ng paliwanag sina Auntie Rose. Pwede raw ako magdemanda. Ang unang naisip ko kaagad ay si Hana. Kailangan ko rin siyang maprotektahan kaya inako ko ang lahat. At inamin na ako ang may kasalanan. Malaking skandalo ito at walang maidudulot kundi puro kahihiyan lamang. Hindi pwedeng sisihin ang mga taong ginawang ko ng kabalastugan. Kung sa akin mangyari yon at sa loob pa ng aking pamamahay ay hindi ko masasabi kung ano ang aking pwedeng magawa. Kaya naiintindihan ko si Tito Ron at si Auntie Rose. Hindi ko man sinasadya pero kahit sa ang anggulo mo titigan ay lumalabas pa rin na wala akong utang na loob. Binastos at nilapastangan ko sila. Kaya buong puso kong tinatanggap ang mga nangyari. Resulta ng aming pagmamahalan ni Hana ay isang maling pagmamahalan. Hindi na ako nagkaproblema sa aking operasyon sa ulo sanhin ng pagkakabagok. Pero inabot pa rin ang 1.5 buwan bago nakatayo at nakalabas ng ospital. Dahil yon sa mga balikong tadyang na kahit pagtawa, ubo, hatching at malalim na paghinga ay hindi ko magawa dahil napakasakit.
Umupa kami ng sasakyan patungong probinsya pero mahirap pa rin sa akin kahit malubak lamang ang sasakyan. Iniinda ko pa rin ang sakit ng aking tadyang. Pagdating namin sa bahay ay pinagkaguluhan kaagad ako ng osyoserong mga kamag-anak. Iba-iba ang kanilang mga opinyon. Karamihan sa mga matatanda kasama ng lola ko ay pinulaan ako. Ang iba naman ay kibit-balikat lamang at may mga nanlilibak. Medyo open-minded naman ang mga mas nakakabata. Pero mas masakit ang mga binitawang salita ng ilang matatandang kamag-anak. Traidor, walang utang na loob, ahas, walang delikadesa at marami pang iba na akala mo sila'y matitino ang mga pamumuhay. Sinabon din ako ni tatay at ni lola pero sila ang nagpalaki sa akin kaya kilala nila ako kung anong klaseng anak at apo ako. Hindi ako basta gagawa ng mga bagay na aking ikakasama at ng sino mang tao, lalo na sa mga mahal ko sa buhay. Tinanggap nila ang aking paliwanag kung paano ko nasupil ang aking sarili ng maraming taon, kung gaano ako katapat sa sarili at istriktong sumunod sa magandang kaugalian. Sadyang naigupo lamang talaga ako nang hindi ko napaghandaang mga pangyayari. Hindi ko rin masisisi si Hana. Ang taong desperado ay hindi makapag-iisip ng maayos, kaya nauunawaan ko kung bakit sinugod niya ako sa aking kwarto na naging dahilan ng lahat. Kung ako ay papipiliin ay mas gusto ko ang sitwasyon namin noon kaysa ngayon na hindi ko na siya nakikita o maaring hindi na kami magkita pa kailanman. Sobrang nami-miss ko na siya. Sa isang positibong pag-iisip ay mas mabuti na rin siguro ang ganito at natapos na rin ang lahat. Mga ala-ala na lamang ang natira sa akin, mga mapapait na ala-ala. Umabot din ng halos 1 taon bago natamo ang complete recovery sa aking fractures. Tinanong ko minsan si tatay kung may balita ba siya kay Auntie Rose at kung ano ang napag-usapan nila matapos ng insidenteng yon sa kanilang bahay. Ayaw na niyang pag-usapan pa yon at huwag na raw naming gagambalain ang tahimik na buhay ng kanyang kapatid. Ang isipin mo ay kung paano mo maipagpapatuloy ang iyong pag-aaral. Dugtong pa niya. Sa ngayon, nakasangla ang lupa dahil sa ipinagbayad ko sa ospital. Ayokong mawala ito. Ngayon ko napagtanto, Papa Dudut, na si tatay lang pala ang gumastos sa pagpapa-ospital sa akin. Tama ang aking hinala na may hindi magandang naganap sa pagitan ni tatay at ni Auntie Rose. Sa ngayon ay kailangan kong maghanap ng paraan kung paano maipagpapatuloy ang aking pag-aaral. Sayang din naman at 1 taon pa ay gagraduate na ako. Nagpaalam ako kay tatay na luluwas ng Maynila. Bala ko kasing magpatulong doon sa isang kaibigan na nagtatrabaho bilang messenger sa isang malaking bangko sa Makati. Pumayag naman siya pero mahigpit pa na ipinagbilin na huwag akong pumunta doon sa bahay ni Auntie Rose. Sumang-ayon naman ako at talaga namang hindi ako pupunta doon at wala na akong mukhang ihaharap sa kanila. Swerte naman at nangangailangan pa ng messenger ang agency na pinapasukan ng isang kaibigan para i-deploy sa bangko na kumukuha ng kanilang serbisyo. Umupa ako ng isang maliit na kwarto at madalas bago ako makatulog ay naiisip ko po si Hana. Miss na miss ko na siya. Pero hanggang doon na lamang at wala na akong magagawa. Kailangang magkalimutan na kami at nararapat lamang para sa ikakatahimik at ikakabuti naming lahat. Kailangan kong mag-move on at tapusin ang kabanatang ito ng aking buhay. Pagtuunan ko na lamang ng pansin ang aking kinabukasan. Paghandaan at harapin kung anuman ang kapalaran na naghihintay para sa akin. Sakay na ng aking service motorcycle ay minsan meron akong hinatid na mga dokumento sa isang universidad. Palabas na ako ng office ng school nang may tumawag sa aking pangalan. Kuya Sam, ikaw ba yan? Sadyang nilapit ang mukha upang sipatin ng husto ang aking mukha. Kuya? Ikaw nga! Kumusta ka na? Saan ka nakatira?
Nag-aaral ka ba rito? Ang malakas na sunod-sunod na tanong ni Jenna. Messenger ang trabaho ko. Meron lang akong hinatid na mga dokumento sa opisina ng school. May pupuntahan ka ba kuya? Tanong niya. Wala na. Kasi 5 PM na. Huling biyahe ko na ito at pauwi na ako. Bakit? Balik tanong ko. Okay, doon tayo sa kantin mag-usap. Kasabay na hinawakan ni Jen ang aking kamay at nagmamadaling ako'y hinila patungo sa school canteen. Matapos mag-order ng snack ay tinanong ko si Jenna kung hindi ba siya galit sa akin. Actually kuya, malaki ang aking bahagi sa insidenteng yon sa bahay. Naghinala kasi ako sa kakaibang kilos ni Hana noong gabing yon. Kaya tiniktikan ko siya. Nang makita ko kayong natutulog na magkayakap, nasyak ako. At ayun na, nagsumbong na ako kina mama at kina papa. Napagtanto ko sa bandang huli na sana ay kinausap ko muna kayo. Hindi na sana nangyari na muntik ka nang mamatay. Hindi naman kasalanan ng umibig, hindi ba? Karapatan ng bawat tao yon, pero naiiba ang kaso ninyo ni Hana. It's a case of a wrong person on a wrong time in a wrong place. Hindi ko rin pwedeng husgahan kayo o si Hana dahil minsan una kitang makita, sabi ko sa sarili ko, wow sayang, sana hindi tayo magpinsan. Walang mali siya yon. First impression ng paghanga lamang. Ang mahabang paliwanag ni Jenna. Nalaman ko din sa kwento ni Jenna Papadudut na noong gabing isinugod ako sa ospital ay pinasundo kaagad ni Auntie Rose si tatay. Nang malaman ni tatay kinabukasan kung ano ang nangyari, nagkasagutan silang tatlo ni Auntie Rose at ni Tito Ron. Hindi daw kukonsintihin ni tatay ang aking maling ginawa, pero sana naman ay kesa bugbugin at halos patayin, bakit hindi na lamang tumawag ng pulis para ipakulong at pagdusahan ko kung ano man ang nagawa kong kasalanan. At dahil sa pare-parehong mainit ang mga ulo ay nagsumbatan at nagpalitan ng hindi magagandang mga salita. Kaya tuloy nauwi sa samaan ng loob ang magkapatid. Mataas din ang pride ni tatay dahil nag-attempt si Auntie Rose na makipag-usap nang humupa na ang lahat. Pero tinanggihan niya. Pati na ang offer ni Auntie Rose na akuin ang hospital bills na naging dahilan upang maisangla ang aming lupain sa probinsya. Naiintindihan ko ang damdamin ni Uncle dahil nag-iisa kanyang anak at masakit na makita kanyang nakikipaglaban kay kamatayan. Patuloy na paliwanag ni Jenna. Ngayon, Papadudut, ay naging malinaw sa akin ang lahat ng dapat kong mga malaman. Marami pa sanang sasabihin si Jenna pero hindi na ako nakatiis kaya pinutol ko na siya ng isang tanong. Jenna, kumusta na si Hana? Biglang lungkot ang nakita ko sa mukha ni Jenna. Kuya, naawa ako kay Hana. Ang payat na niya ngayon. Pansamantalang tumigil siya sa school dahil laging absent. Laging nagkakasakit. She's still a bubbly Hana paminsan-minsan. But I know she's hurting inside. Ang masama, sinasarili lamang niya kung ano man ang nasa kalooban niya. Lumalaban na rin siya kay mama at kay papa kapag pinipilit siyang magpa-check up. Depression ang sakit ni Hana at nag-aalala na rin sina mama at si papa. Umiiyak nga si mama at halos magmakaawa na sa kanya pero nagmamatigas talaga siya. Pero buti na lang at hindi niya alam na ako ang nagsumbong nung gabing yon. Kundi baka pati ako ay kamuhian din niya. Nanlumo ako sa aking mga narinig mula kay Jenna. Affected din naman ako sa mga nangyari sa amin pero kayang-kaya ko ito. Pero si Hana, hindi siya kasing tatag ko at iyon ang aking kinakatakot. Kinuha ni Jenna ang aking address at napagkasunduan namin na dadalhin niya ng pasikreto si Hana sa inuupahan kong kwarto sa araw ng Saturday. Napagkasunduan din namin na hindi ako gagawa ng anumang hakbang na ikakabulabog muli ng sitwasyon. Tanghali na nang dumating ang kambal. Sa pintuan pa lamang ay buong higpit nang yumakap sa akin si Hana at halos buhatin ko na siya para lamang tuluyan ng makapasok at maisara ang pintuan.
Para siyang batang humahagulhol. Very close ang magkapatid kaya hindi nakapagtataka kung makita ko si Jenna na napaluha din. Hindi ako pumayag na lumabas si Jenna upang kami ay magsolo ni Hana. Gusto ko ay saksi siya sa lahat ng aking mga sasabihin kay Hana. Tumigil na sa pag-iyak si Hana pero nanatili siyang nakayakap at nakasubsob sa aking dibdib. Kumusta ka na? Bulong ko sa kanya. Humigpit muli ang yakap niya at sabay nagsalita. Dito na lang ako sa iyo. Ayaw ko nang umuwi sa amin. No, Hana. Hindi pwede ang gusto mong mangyari. Bigla siyang kumalas at lumayo sa akin. Bakit? Tanong niya na may pagtataka. Mahal kita, Hana. At wala akong gusto kundi ang makasama ka habang buhay. Pero sa ngayon, mga bata pa tayo, wala pa tayong kakayahan na panindigan ang ating mga sarili. Kung mahal mo ko, kailangang sundin mo ang aking sasabihin. Muli siyang yumakap sa akin. Sige, basta wag mo akong iiwanan ha. Pangako, hindi kita iiwanan. Lagi lang ako nandito para sa'yo. Sa harap ni Jenna ay sinabi ko kay Hana na magpalakas siya at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at ganon din naman ang aking gagawin. Kapag tayo ay established na at nasa hustong gulang na, wala nang makakahadlang sa atin kahit tumutol pa ang mundo. Kailangan ding manatiling sikreto ito hanggang sa pagsapit ng tamang panahon. Tayong tatlo lamang ang dapat nakakaalam. Okay ba sa iyon? Basta sinabi ng mahal ko, sabay halik sa aking pisngi. Tumayo si Hana at buong higpit na niyakap si Jenna. Maraming salamat sa pangunawa mo, sis. Maraming salamat. Walang problema. Huwag lang kayong gumawa ng mga bagay na ikakapahamak nating tatlo. Alalahanin nyo, damay na ako dito. May babalang tugon ni Jenna. Sa makatuwid, Papa Dudut, ay naisa katuparan namin ang napagkasunduan. Malaki din ang naitulong financial ng kambal sa akin sa pamamagitan ng pag-aabot ng pera mula sa mga sobrang allowance nila. Iisang lugar lang naman ang tagpuan namin ni Hana para mapanatiling sikreto ang aming relasyon. Ang aking inuupahang kwarto. Sinigurado ko rin, Papa Dudut, na hindi kami magkaroon ng ugnayang sexual na siyang maaring makasira sa aming mga pangarap. Makalipas ang 1 taon at kalahati ay nakagraduate na rin ako. May economic crisis noong panahon na yon kaya hindi rin kaagad nakakuha ng trabaho na kalinya ng aking kurso. Kaya napilitan ako, Papa Dudut, na manatili bilang messenger. 1 taon pa ang lumipas, desperado na ako dahil hindi pa rin nagbabago ang takbo ng buhay ko. Kahit pasang-awa ay napagtagumpayan ko rin ang board exam. Naikwento ko yon sa aking boss sa opisina. Ano bang kurso ang natapos mo? Tanong ng aking boss. Mechanical engineering po, sagot ko. Aba, qualified ka. Gusto mo ba na magseaman? Ire-recommend kita sa kapatid ko kung gusto mong maging marine engineer. Malaki ang aking pasalamat dahil ang kapatid ng aking boss ay nagpapadala ng mga marinero sa abroad. Kaya naman hindi nagtagal ay nakaalis na rin ako. Ang pagiging seaman ang siyang naging dahilan, Papa Dudut, upang tuluyan ko na ring matubos ang nakasangla naming lupa bago ito marimata. Tuloy din ang aming sikretong relasyon ni Hana na ngayon ay nagtuturo na sa isang university. Noong pang-4 na taon ko sa pagbabarko ay sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Iraq at ng Iran. Ang barkong aking sinasakyan noon ay isang Iranian registered cargo ship na humahakot ng agricultural products mula sa India patungo sa Europe. Nagulat na lamang kami at nang pabalik na ng India, dumaong muna kami sa crate at ikinarga ang mga war materials sa aming barko. Nagbago na rin ang aming ruta. Hindi patungong India kundi Persian Gulf, kung saan ay binomba ng mga Iraqi planes ang mga supply ships ng Iran. Bago pumasok ng Persian Gulf, mga Revolutionary Guards ng Iran ang aming escorts. Kitang-kita ko ang mga sirang barko.
na naglipana sa mababaw na bahagi ng karagatan. Biktima ng mga pag-atake ni Saddam, at sa panahon na ina-unload namin sa pier ang mga highly explosive materials, ako'y laging kinakabahan at hindi ako mapakali. Paano kung pagdaan namin muli palabas ng Persian Gulf ay madali na kami? Hindi ako makatulog at lubhang nangayayat ng husto. Sa mga panahong yon, pakiramdam ko'y hindi na ako makakauwi pa ng buhay. Naisip ko lagi si Hana. Paano niya tatanggapin ang lahat kung sakaling ako ay mamamatay? Salamat sa Diyos at nalagpasan namin ang tiyak na kamatayan kung sakaling kami man ay na-target ng mga smart bombs. Alam namin na breach of contract ang ginawa ng company sa amin dahil hindi yun ang ruta namin at ang cargo ay hindi ammunitions kundi farm products. Sa ikalawang pagkakataon ay muling war materials ang dala naming cargo pabalik sa Iran. Dito nag-decide na kami kasama pa ng 6 na Filipino crews na mag-jump ship nang mag-anchor kami sa Syria. Wala akong ibang dala kundi maliit na bag, pamasahe at regalo kong singsing para kay Hana. Batid ko na ang pag-abandona ng barko ay manganganib ang aking license bilang seafarer. Oo, triple sa original na kontratang ibabayad sa amin bukod pa sa wartime allowance. Pero hindi ko isusugal ang aking buhay sa kontrata na ang shipping company mismo ang unang lumabag. Pagdating ng Pilipinas, sa Maynila na ako nanatili. Bukod tanging si Hana lamang ang nakakaalam ng mga sinapit ko. Idinulog ko ang problema sa aking local agency tungkol sa hindi ko tinapos na kontrata. Batid kong aabuti ng ilang buwan o kaya ay mga taon bago maresolba ang aking kaso sa barko. Lalo na't ang shipping company ay hindi pwedeng tumanggi sa kagustuhan ng Iranian government na gamitin ang service nito lalo na sa panahon ng giyera. Kaya sa ngayon ay wala akong choice kundi ang humanap muna ng ibang mapapasukan. Isang hapon, kagaya ng nakagawian na, patagong sinundo ko si Hana paglabas niya ng trabaho. Sa loob ng taxi, papadudot ay bigla siyang humagighik na parang bata. Anong nakakatawa? Tanong ko. Alam mo, ilang taon na pero mistula pa rin tayong mga kriminal na nagtatago sa mga alagad ng batas. Sagot niya na patuloy ang hagighik. Thrilling hindi ba? Hindi ka matatawa kung hindi exciting ang love story natin. Pabirong sagot ko. Basta kasama kita, exciting ang bawat sandali para sa akin. Pabulong na sabi naman ni Hana. Mamaya may sorpresa ako sa iyo, sabi ko. Anong sorpresa? Sabihin mo na. Pilit niya sa akin. Hindi na surprise kapag sinabi ko kaagad. Pagdating ko sa aking apartment ay sinabi ko na nga sa kanya na 3 linggo mula ngayon ay lilipad na ako papunta ng KSA. Natanggap akong tollkeeper ng isang American engineering company na nakabase doon. Biglang nalungkot ang mukha ni Hana. Yan ba ang sorpresa mo sa akin? Iiwan mo na naman ako? Mula sa likod ay niyakap ko siya at binulungan. Napatunayan ko na sa iyo ng mahabang panahon kung gaano kita kamahal at ganon din naman ikaw sa akin. Kung ganito lang tayo lagi, walang patutunguhan itong relasyon natin. Tapusin na lang natin ito at magsimula na lang tayo ng bago. Biglang gumaragal ang boses ni Hana. Nakikipag-break ka na sa akin? Ayaw mo na sa akin? No, Hana. I want to end this because I want to start another level of our relationship as husband and wife. Isinuot ko ang aking dalang singsing sa kanyang daliri. Hana, I want you to be mine completely. Will you marry me? Doon na kumawala ang masaganang mga luha sa kanyang mga mata. Isang napakariin na kurot ang pinanghawakan ni Hana sa aking tagiliran na sobrang sakit. Sa katunayan ay nagkasugat talaga sa sobrang diin ang pagkakakurot. Ikaw talaga? Pinakaba mo ko? Sabay yakap ng napakahigpit sa akin.
Isang linggo bago ang aking flight papunta ng Saudi ay nagpakasal na kami ni Hana sa isang civil rite. 29 years old na ako noon at si Hana naman ay 26. Umabot din ng 8 taon ang patago naming relasyon ni Hana. Ang mga saksi papadudot ay sina Jenna at ilang mga kaibigan na wala ding alam sa likod ng aming love story. Nanatiling sikreto ang kasalang naganap sa aming pamilya. Makalipas ang ilang buwan, sobrang namis ko na si Hana at gusto ko nang umuwi. Upang maresolba ang aming pangungulila sa isa't isa, ginawan ko ng paraan na makasunod sa akin si Hana. Hinanapan ko siya ng posibleng mapasukan sa Saudi para magsama na nga kami. Labis ang aming kagalakan papadudot nang matanggap siya sa isang international school sa Saudi at ang tinuturo niya ay English sa mga anak ng iba't ibang lahi na nagtatrabaho din doon. Doon din namin napagkasunduan na sumulat ng joint letter of apology kina Auntie Rose at Tito Ron at ganon din kina tatay at lola sa probinsya. Walang response mula kay Auntie Rose pero si tatay ay sumulat at sinabing nasa hustong gulang na kayo at alam na ninyo ang inyong ginagawa. Nandyan na yan at wala na kaming magagawa kundi ang igawad ang aming basbas at naway pagpalaing kayo ng Diyos sa inyong mga naging desisyon at anumang hadikain ninyo sa buhay sa susunod pang mga taon. Makalipas ang mahigit 1 taon ay masayang binalita naman ni Jenna na ikakasal na siya sa New Zealand kung saan siya nakabase sa ngayon, sa isang Pinoy din. Pero sina Auntie Rose ay hindi pa rin nagpaparamdam kahit na ilang beses na rin kaming nagpadala ng mga sulat. Siguro darating din ang araw na mapatawad nila kami nila Hana. Lalo na siguro kung makita nila ang kanilang mga apo na kambal din. Oo papadudot, nagbunga ang aming pagmamahalan ni Hana ng isa ring kambal. Ang pagkakaiba lamang ay hindi parehong babae at hindi rin lalaki kundi babae at lalaki. Hindi ako naniniwala papadudot pero kinabahan din ako kahit papaano baka hindi normal ang aming anak ayon sa kasabihan. Sinulatan namin si tatay na doon din naman gaganapin ang belated birthday celebration ng kambal sa probinsya kasabay ng aming yearly vacation. Mahigit 2 taon din kaming hindi nakauwi ng Pilipinas. Masayang isipin at tanggap na rin ng pamilya ang aming relasyon ni Hana. Mas kompleto siguro ang kaligayahan kung kasama sina Auntie Rose at Tito Ron. Nang dumating kami sa bahay sa probinsya, nandun lahat ng kamag-anak namin na akala mo ay may dumating na mga artista. Isang malaking sorpresa ang tumambad sa amin. Biglang napatigil at parang napako kami ni Hana sa aming kinakatayuan. Nakita namin si Auntie Rose na umiiyak at patakbong sinalubong si Hana habang si Tito Ron naman ay niyakap at binuhat ng sabay ang kambal naming mga anak. Nagiyakan ang mag-ina habang mahigpit na magkayakap. I am very sorry, Mama. I am so sorry sa lahat-lahat ng nagawa namin sa inyo. Gusto ko na ring bumigay pero jahe naman. Kaya pinilit kong pinaglabanan na pumatak ang mga luha ko. Salamat sa Diyos at eto na yata ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Nang matapos ang gyera sa Middle East ay naresolba at naipanalo namin ang kaso sa tulong ng isang international governing body na nangangalaga ng kapakanan ng seafarers sa buong mundo. Full compensated ang hindi ko natapos na kontrata. Pati na rin ang 3 taon na hindi nakabiyahe. Nakatanggap din ako ng hindi man kalakihan pero reasonable namang financial compensation. May mahihiling pa ba ako? Kalabis na siguro kung humiling pa ako. Kasunod noon ay nag-pack up na rin ang aking employer sa Saudi at nag-relocate sa Nigeria. Pinili ko na lamang na inuwi ang aking pamilya sa Pilipinas at muling sumampa sa barko. First engineer na ako nang mag-decide akong tumigil upang makasama ko na ang aking pamilya sa araw-araw. Kahit na hindi na kailangan magtrabaho, pinayagan ko pa rin si Hana kung saan siya masaya at yon ay ang pagtuturo. Ako po ay naniniwala na ang lahat ng mga nangyari sa ating buhay ay tadhana. Kaya lang ang tadhana ay may 2 mukha. Isang mabuti at isa ay masama.
Ang tadhana ay nakadepende kung paano natin ginampanan ang ating papel sa buhay. Ginampanan ko ang aking papel sa buhay ng buong katapatan. Sa panahon na ako ay masaya man o malungkot, sa kasagsagan man o sa kahirapan at mga panganib, ay hindi ko kinalimutan ang may likha ng lahat. Tinahak ko ng tuwid ang aking landas ng buhay na may kalakip na pag-asa at hinaharap. Along the way ay maaring meron akong nasagi man o natisod, pero hindi ko yon sinasadya. Kung may kalakip na pananalig at katapatan ang lahat ng ating ginagawa, siguradong makakamtan natin ang nararapat na gantimpala, sapagkat ang ating tadhana ay nakasalig sa ating mga gawa. Kung ano man ang ating itinanim ay siya ring ating aanihin, hindi ba? Naway nagustuhan ninyo ang kwento ng aking buhay. Maraming salamat po sa iyo, Papa Dudut, at magandang araw sa ating mga listeners sa programang ito. Ang inyong ka-stories, Sam. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ana. Ako po ay turning 28 years old na at isa po akong OFW. Ako po ay masugid na tagapakinig ng inyong programa sa YouTube, lalo na kapag ako ay naka-rest day. Matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyong programa, ngunit pakiramdam ko ay wala pang happy ending. Pero dahil sa sobrang disappointment ko sa buhay, naramdaman ko na wala na talagang happy ending pa. Bata pa lamang po ako ay pakiramdam ko ay lagi na akong uhaw sa pagmamahal ng aking pamilya. Only girl po ako, pero dahil sa panganay ako, hindi ko naramdaman na itinuring akong prinsesa ng buhay ng parents ko. Bata pa lamang po ako ay itinatakna nila sa isipan ko na ako ang pangalawang ina ng mga kapatid ko. At papadudot habang lumalaki ako ay tinatako sa isipan ko na responsibilidad ko sila at dapat ay maihahon ko sila sa kahirapan ang pamilya ko. Kahit minsan parang hindi ako naging mabuting anak dahil kadalasan ay pasaway ako. Hindi ako nakakapaghakot ng medalya at award sa klase. Mahiyain at hindi ako matalino, Papa Dudut. Sa paglaki ko ay uhaw ako sa atensyon at pagmamahal, habang abala ang mga magulang ko kung paano kami bubuhayin at pag-aaralin. Kami namang magkakapatid ay abala sa pag-aaway sa pang-araw-araw. At kapag nakagawa ng kaunting mali, ay napapalo na kami ng tatay namin. Palo, kurot ng nanay at pingot sa tenga ng tatay. Walang humpay na pagmumura sa amin, kaya naman nagkaroon na ata ako ng pobya sa pagkakamali. Rinding-rindi po ang tenga ko sa araw-araw na mura ng itay sa amin. Lahat na ata klase ng mura, gaya ng PI, tarantado, gago, hayop. Lahat, Papa Dudut, ganon, kasi magalit ang tatay ko. Dragon na ako pagdating sa mga kapatid ko dahil pakiwari ko ay nanay nila ako at dapat ay sinusunod nila ako. Palagi din ako nagagalit kagaya ng tatay at nanay sa amin kapag kami lang sa bahay. Kagaya na lang ng dapat ay gawin nila, dapat ang nakatoka sa kanilang gawain sa bahay. Paggawa ng assignments, at kapag hindi ay papaluin ko din sila. Kaya naman habang lumalaki kami na halos araw-araw ay nagbabangayan kahit dinig na halos ng mga kapitbahay ang aming mga murahan na nadidinig namin sa tatay kapag nagagalit sa amin. Pero kahit ganoon ang tatay ay malaki naman ang respeto niya sa aming nanay na ni minsan ay hindi niya minura o inaway sa harapan namin. Ganoon ang pangarap kong mapangasawa, Papa Dudut. Yung kagaya ni tatay na ibibigay lahat sa pamilya kahit na walang matira sa kanya. May makain lang kami kahit siya ay wala. Madalas sasabihin niya na busog siya para lang magkasya sa aming magkakapatid ang pagkain sa lamesa na kulang pa din talaga, Papa Dudut. Sabi ko nga sa sarili ko na kapag ako ay maghahanap ng mapapangasawa ay kasing sipag ng tatay ko. Pero kahit minsan ay hindi ko mumurahin ang magiging anak ko
at ipaparamdam at ipapakita ko ang buong pagmamahal sa magiging pamilya ko balang araw. Hahanap ako ng asawa na gagawin akong reyna ng bahay at masusunod pagdating sa pagdidesisyon sa ayos ng bahay, sa kagamitan, sa pagbili ng dapat ilagay sa bahay namin ng mapapangasawa ko. Hahanap ako ng asawa na hindi rin ako pagbubuhatan ng kamay at sasaktan, Papa Dudut. Nabubuo kami ng masayang pamilya na kapag may libreng oras ay mamamasyal sa labas at magsisimba tuwing linggo. Kasi yon sana ang pangarap kong pamilya. Na ang mga hindi ko naranasan ay gusto kong gawin kapag may sarili na akong pamilya. Kapag nga tinatanong ng teacher or ng kahit sino pang tao kung ano ang pangarap ko, sa totoo lang ay hindi ko alam ang isasagot ko dahil ang pangarap ko lang naman ay maiyahon sa hirap ang pamilya ko. At balang araw ay magiging mabuting ina at asawa sa masayang pamilyang bubuuin ko paglaki ko, Papa Dudut. Dumaan nga ang maraming taon na isang kahig isang tuka lang ang magulang ko. At nang ako ay magkokolehiyo na, ay huminto ako ng pag-aaral at pansamantalang nagtindera sa negosyong bigasan at grocery store ng tiyahin ko. Kaya naman kahit papaano ay nakatulong ako sa pang-araw-araw naming pagkain. Doon ko nakilala ang lalaking unang nagpatibok ng puso ko, na itago na lang natin sa pangalang Francis. Si Francis ay masipag, Papa Dudut. Yun nga lang ay sobrang lapit sa mga babae. Kaya naman palagi din kaming nag-aaway, pero kahit na ganoon ay binago niya ang pagiging palainom dahil sa mahal na mahal namin ang isa't isa. Pinilit niyang baguhin ang sarili niya. Nag-aral siya para sa akin at ginawa niya ang best niya para maging karapat-dapat sa akin. Dahil hindi siya ang gusto ng mga magulang ko ay pinadala pa ako sa Tondo para magtrabaho sa tiyuhin ng tatay ko. At tinuloy-tuloy namin ni Francis ang pag-iibigan namin kahit kami ay magkalayo na. Mayaman ang pamilya ng tiyuhin ng ama ko, stay in po ako sa bahay nilang mag-asawa. At dahil nga sa laking probinsya ako ay nahirapan din talaga akong mag-adjust sa pamumuhay nila. Mayroon pang pagkakataon na nilalait nila ang pananamit ko. Dahil nang minsan na nakasuot ako ng magandang damit ay sinabi nila na may maganda din naman daw palang damit sa probinsya. Sa isip ko ay ganito pala ang mga mayayaman. Kaya kung ganito pala ang ugali ng mayayaman ay ayaw ko nang maging mayaman. Tumagal din ako ng ilang buwan at maayos naman ang naging buhay ko kahit na miss ko na ang pamilya ko. Gustong gusto ko nang nakakatulong sa kanila kaya nagtiis ako na malayo. Isang araw ay pinatawag ako ng tiyuhin ng tatay ko sa kwarto niya at ipagtimpla ko daw siya ng kape, Papa Dudut, at hindi ko akalain na may masamang binabalak siya sa akin. Munti ka na akong ma-rape, mabuti na lamang po at naitulak ko siya ng malakas dahilan upang matumba siya at makatakbo ko papalayo sa kanya. Iyak ako ng iyak, ang gusto ko lang ay makauwi na sa pamilya ko. Dumating na nga ang araw na nakauwi ako at nalaman ng boyfriend ko ang nangyari sa akin. Kaya naman hindi na niya ako na gustong bumalik sa Maynila. Pero Papa Dudut, ang bagay na yon ay hindi ko nasabi sa pamilya ko. Hindi ko kayang sabihin kaya naman pinilit pa din nila ako na makabalik sa Tondo upang makapagtrabaho sa tiyuhin ng tatay ko at wala akong magawa dahil hindi ko kayang hindian ang mga magulang ko. Papa Dudut, mabait pa din sa akin ng Diyos dahil pagkabalik ko doon ay nagkasakit at naoperahan ng lalaking muntik nang mang-rape sa akin. At ang nakakatawa lang doon ay ako pa nag-alaga sa kanya sa ospital. Doon ay humingi ako ng sign kung dapat ko na ba siyang patawarin at tanggalin ang galit sa puso ko. Napatawad ko po siya at hindi na ako muling pinagtangkaan pa. Kaya naman tumagal ako ng 1 taon sa pagtatrabaho sa kanila. At ako po ay nakaipon ng pang-tuition fees sa pag-aaral ko ng 2-year course. Sa pag-uwi ko ay siya namang paghiwalay namin ni Francis dahil naging sobrang siloso ko po sa kaibigan niyang babae na halos araw-araw niyang kasama.
Ako po yung tipo ng babae na kung napagod ako sa iyo sa kakaselos ko at parang patuloy ka pa rin at hindi ko na kayang makita silang magkasama ng kaibigan niya ay nakipaghiwalay po ako. Sa toxic na relasyon namin na umabot sa puntong minumura na niya ako para ipagtanggol ang kaibigan niyang babae. Kaya naman noong kolehiyo Papa Dudut ay iniwan ko na si Francis. Kahit sobrang mahal na mahal ko po siya Papa Dudut, sa sobrang selos ay nagawa ko siyang iwanan. Pagkatapos ng 1 taon mahigit na relasyon namin ni Francis ay hindi nagtagal. Nakilala ko naman si Makmak na sobrang malakas ang sense of humor, kaya naman sa tuwing kasama ko siya ay napakasaya ko dahil masaya po talaga siyang kasama. Pero Papa Dudut, hindi ko siya minahal kagaya ng pagmamahal ko kay Francis. Mababaw na pagmamahal at para lamang pong kaibigan din ang turing ko sa kanya. Yun nga lang Papa Dudut ay may BFF din siyang babae at sobrang sweet nila kahit kaharap ako. Kaya sobrang selos ko Papa Dudut. Pero hindi kagaya kay Francis ay natakot ako na awayin si Makmak pagdating sa BFF niya dahil nahihiya ako na malaman niyang nagsiselos ako. Kaya tinago ko ang lahat ng sakit at selos na nararamdaman ko. Siguro dahilan na rin yon para hindi na mas lumalim pa ang pagmamahal ko na nararamdaman kay Makmak. Kaya bago ako nakatapos sa kolehiyo ay naghiwalay din kami dahil na rin sa nalaman kong iba't ibang babae na rin ang naging karelasyon niya. Mula nang nagkalabuan kami. Hinayaan ko na Papa Dudut kahit masakit at least ay naging magkaibigan pa rin kami at hindi naman ako gaanong nasaktan sa hiwalayan namin. Oo, mahal ko siya pero hindi gaanong kalalim. 4 months lang po kami at naging masaya naman ako sa relasyon namin kahit na ganon. May mga nagdaan pang manliligaw Papa Dudut pero wala na akong sinagot at nakarelasyon. Maliban na lang kay Sam na matanda sa akin ng 8 years. Minahal ko po siya pero hindi naging kami dahil sa magkaibang mundo na ginagalawan namin. Nalaman ko pa na ex siya ng pinsan ko kaya naman lumayo ako kahit napo-fall na ako sa kanya. Hanggang tawag text sa tinginan lang sa malayo ang naging pagtitinginan namin at umabot lang ng 1 buwan. Nakagraduate na nga ako sa college sa 2-year course na tinapos ko bilang computer management na hindi ko din sineryoso dahil hindi ko gusto ang kursong yon. Oo Papa Dudut, napilitan lamang ako dahil wala naman akong pagpipilian sa school na pinag-aaralan ko. Yun lang po kasi yung kurso na makakatipid kami. Pagka-graduate ko ay agad ako nag-apply bilang sales lady. Agad po akong natanggap at hindi ako nahirapang mag-apply. Sobrang swerte ko Papa Dudut sa work dahil kapag may napipili akong pag-a-applyan ay agad naman akong nakukuha. Si Sam ay patuloy pa rin ang panunuyo sa akin ngunit kahit sobrang laki ng pagkagusto ko sa kanya ay hindi ko kayang gumawa ng mali. Alam ko po kasing mali Papa Dudut dahil ayaw kong tanggapin ang hinihingi niyang favor sa akin na maging asawa niya. Magsama pag nagkaanak ay saka lang kami magpapakasal. Alam ko pong mali bukod sa masasaktan ko din ang pinsan at pamilya ko dahil malaki ang pangarap ko para sa pamilya ko. Iniwasan ko po si Sam sa abot ng aking makakaya. Kahit siya na po yata ang pinakagwapong lalaking nakilala ko noon ay iniwasan ko po talaga siya. Hanggang sa nakilala ko naman si Prince sa pinagtatrabahuhan kong bilang sales lady. Kagaya siya ni Makmak, malakas ang sense of humor, palagi niya akong napapatawa at na-inlove ako sa kanya. Kaya lang, ang hindi naman po naging kami dahil may GF siya. Madalas niya lang po akong takbuhan kapag nag-aaway sila, utangan ng pera kapag kailangan niya. Kainuman din niya ako kapag broken hearted siya. Yun nga po Papa Dudut ay muntik nang may mangyari sa amin dahil sa kalasingan namin ni Prince. Mabuti na lamang at mabilis akong natakuhan dahil alam kong mali at takot na takot akong magkamali. Dahil nangako ako sa sarili ko na ibibigay ko lamang ang pagkababae ko sa isang lalaki at yon ay ang magiging asawa ko.
Hindi rin po nagtagal ay nakaalis na ako papunta sa ibang bansa upang doon magtrabaho. Sobrang swerte ko nga papadudot at agad na natanggap ako sa inaplayan kong agency. Mabilis ako nakaalis sa edad na 19 turning 20 ng panahon na yon. Sobrang hirap po pala mag-abroad. Hirap na hirap at kahit sanay akong malayo sa pamilya ay nahirapan pa rin po ako. Naging overthinking at natakot sa buhay ko dito sa abroad dahil na rin siguro sa pagdadown sa akin ng mga katrabaho ko na walang inisip kundi hilahin ako pababa. Sobrang kinainggitan po ako dito at inaaway kahit wala naman akong ginagawang masama. Totoo po pala yung kapwa mo pang Pinoy ang ihila sa iyo pababa. Pero naging matatag po ako at napagtapos ko ng pag-aaral ang mga kapatid ko. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti din kaming nakaahon sa kahirapan. Hindi lang dahil sa akin pero dahil sa sipag at tiyaga ng magulang ko. Gusto ko po sana na ahon sila sa kahirapan dahil sa akin. Pero hindi nga po dahil sa hindi rin gaanong kalaki ang kinikita ko at hindi pa usong messenger noon papadudot. Kaya hindi ko sila makausap. Wala akong makausap at matakbuhan sa mga problema ko dahil nung unang taon ko dito ay wala akong masyadong kaibigan. Dito nga po sa abroad ay may nakilala akong 2 lalaki na magpapabago sa buhay at paniniwala ko. Kagaya nga ng sinasabi ng manghuhula sa akin bago ako mag-abroad ay may 2 lalaki akong makikilala. Ang sabi pa ng manghuhula ay piliin ko daw ang mas matanda dahil makakaranas daw po ako ng sakit at paghihirap sa buhay kapag pinili ko yung mas bata. Hindi ko po alam kung totoo ang hula pero taliwas sa sinasabi niya ay mas pinili ko po si Carlo. Si Carlo ay mas nakababata kaysa kay Emmanuel. Bakit nga ba papadudot? Bakit ba kahit na mas nauna sa buhay ko si Emmanuel ay si Carlo ang napangasawa at pinakasalan ko? Papadudot sa unang pagtatagpo ng landas namin ni Manuel, 31 siya noon at ako naman ay 19. Matangkad siya, moreno at singkit. Ako naman ay 5'3 lang, maputi po at hindi naman pangit. Dahil kinukuha din naman akong muse noong ako ay college pa. Sa kantin ay sobrang inis na inis ako sa mga titig at pakindat-kindat niya sa akin. Hindi ako naging komportable sa unang araw ko doon. Kaya naman simula noon ay hindi ako masyadong bumababa sa kantin para mag-breakfast. Dahil ayaw na ayaw ko siyang nakikita. Isang araw ay pinakilala pa sa akin siya ng katrabaho namin at nakipag-shake hands pa siya sa isang convenience store. Medyo mahangin po talaga siya papadudot at feeling pogi kaya naman inis na inis ako sa kanya. Tapos nga papadudot nasa rooftop kaming lahat. Sa pang ilang linggo pa lamang sa abroad ay sumapit ang New Year at nakipag-shake hands ako sa lahat. Paraan ng pagbati ko ng Happy New Year. Maliban lang po dun sa mayabang na si Emmanuel. Siya na ang kusang nagabot ng kamay niya at tinatanong kung siya ba ay hindi ko isi-shake hands. Inabot ko ang kamay ko at halos ayaw na nga niyang bitawan. Doon ay parang may kung anong kakaiba akong naramdaman papadudot kasabay ng mga fireworks sa langit ay pagkababa ng puso ko habang sabay kaming nakatingin sa fireworks. Lumipas nga ang buwan at naging magkaibigan kami ni Emmanuel. Nanonood ng sine, magka-chat at palaging magkausap. Sobrang close at sweet namin sa isa't isa. Pero walang kami. Ang tawag nga niya sa akin ay gorgeous. Sa lahat ng babae doon ay ako lang ang tinatawag niyang gorgeous. Ang akala ko po ay nililigawan na niya ako. Dahil palagi kami magkausap at ang akala ko ay gusto din niya ako. Sa 1 year namin na magkasama ay lingid sa kaalaman niya ay mahal ko na siya. Nag-I love you kami sa isa't isa, kinikiss niya ako sa noo, hinahawakan sa kamay kahit nga sa pagkain ay nagsishare pa kami kung minsan. Kaya akala ko po ay pareho kami ng nararamdaman sa isa't isa. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako na GF na niya yung kawork ko. Sobra nga po akong nasaktan pero pinilit ko pa rin itago kahit ang sakit-sakit papadudot. Ang sakit kasi akala ko pa naman pero mali pala ako. Nag-assume ako sa lahat ng ipinakita niya sa akin.
Nalaman ko din na may anak na pala siya sa pagkabinata. Pero kahit na ganoon ay hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang sakit lang, Papa Dudut. Wala akong nasabihan sa lahat kasi ako lang naman ang nag-assume. Kapag nasa bed na ako ay iiyak pa ako dahil pakiramdam ko ay broken hearted at niloko ako. Kahit ako lang naman ang nakakaalam sa aming dalawa. Wala po siyang kaalam-alam na nasaktan ako ng sobra. Doon na nga nag-umpisa na iniiwasan niya ako minsan at minsan papansinin, madalas ay hindi. May buwan na akala ko ay babalik na kami sa normal kasi naaalala ko pa na tinulungan niya ako maglinis sa locker room noong nakita niya ako as cleaners. Hindi siya nagsalita pero tinulungan niya ako tapos ay hinalikan pa niya ako sa noo bago siya umalis. Miss na miss ko po siya talaga noon pero wala akong magawa kundi ang hintayin muli kung kailan niya ako papansinin. Sumapit na nga po ang 22nd birthday ko. Okay naman, kaming dalawa at kinis pa niya ako sa cheeks at binati ako ng happy birthday gorgeous. Nagkwentuhan pa kami ng heart to heart talk at sinabi niya lahat ng nararamdaman niya para sa akin pero hindi malinaw. Sabi niya ay gusto niya ako kaso ay hindi po pwede. Kasi daw ay malaki ang respeto niya sa akin. Ang sabi niya pa ay noong high school siya na discover niya ang ibig sabihin ng gorgeous. Sabi rin niya sa sarili niya na sa isang babae lang daw niya itatawag ang gorgeous sa buong buhay niya at yon ay ang mapapangasawa niya. Kaso daw ay hindi daw ako yon dahil hindi po pwede. Pero ako lang daw ang una't huli niyang noon na tinawag niyang gorgeous. Wala po akong nasabi na kahit na ano sa lahat ng sinabi niya. Wala akong nasabi. Natahimik lamang ako hanggang sa umalis na nga siya. Kinabukasan nga ay hindi na niya ako muling kinausap at hindi na nasundan. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung matutuwa ba ako o malulungkot sa mga sinabi niya. Dumating na nga ang New Year. Last year of kontra ko sa abroad that time. Ayaw ko na po sanang magpunta sa rooftop para makipag-greet sa mga tao doon dahil malungkot ako at wala ako sa mood kaso inapilitan ako dahil lahat ay lumabas na at ayaw kong maiwan doon sa kwarto. Dating gawi ay kinamayan ko sila para i-greet ng Happy New Year. Pagtalikod ko po ay nasa likuran ko pala si Emmanuel. Aalis na po sana ako, Papa Dudut, at walang balak batiin siya kasi ay napansin ko na nakatingin siya sa akin. Kaya inabot ko na ang kamay ko at sinabi ko na, "Kuya, Happy New Year." Bigla niya akong binuhat pataas sa kanya at niyakap at ang sabi niya ay sorry at kinis muli ang noo ko. At sinabihan na pumasok na ako sa loob at bilisan ko na raw. Nakita ko na napaparating pala yung GF niya. Kaya pala pinagtabuyan niya ako. Yung last day of work ko po sa company na yon ay pinuntahan ako ni Emmanuel para kausapin. Kaso ay feeling ko na galit naman siya na nag-approach kaya iniwasan ko na lamang at hindi ko na siya sinipot sa oras na ibinigay niya para daw mag-usap kami. Doon na nga po natapos ang story namin ni Emmanuel at hindi ko siya nakatuluyan. Sabi ng manghuhula ay piliin ko ang mas nakakatandang lalaki dahil siya daw ay ang dapat kong piliin, pero paano ko naman pipiliin ng lalaking hindi naman ni minsan naging sa akin. Papa Dudut, eto naman ang storya namin ni Carlo. Way back noong time na nasasaktan ako sa nangyari sa amin ni Emmanuel. Nang mga panahon na nasasaktan ako kay Emmanuel ay si Carlo po ang palaging nasasabihan ko. Bago lang siya noon sa company namin at mas nauna ako ng 1 year sa kanya. Kaya naman wala siya ng mga panahon na masaya pa kami ni Emmanuel. May itsura at may appeal din si Carlo. Siya naman ay maputi na matangkad. Pareho po sila ng katawan at height ni Eman. Kung si Eman po ay Pinoy na Pinoy ang datingan, si Carlo naman ay parang Chinese na matangkad at payat din. Pero siya po, Papa Dudut, ang naging sandalan ko kapag nakikita ko siya at GF ni Emmanuel na magkasama ay nagpapanggap akong masayang kasama si Carlo. Well, Papa Dudut, masaya po talagang kasama noon si Carlo. Napakabait, malambing, maasikaso, showy sa nararamdaman at sobrang bait na kaibigan ni Carlo. Opo, kaibigan lang talaga kasi dahil may GF po siya ng panahon na yon na naiwan sa Pilipinas.
Pero unti-unti po ay nahulog din ang loob ko kay Carlo dahil sa pagmamahal na ipinapakita niya sa akin. Pag-aasikaso na hindi ko naramdaman sa kahit na kanino. Pagiging maalalahanin, gentleman, sobrang sweet, sobrang effort sa pag-aasikaso niya sa akin na hindi ko naramdaman kahit kanino. Yung effort na hindi sa mga surprises pero effort para makasama lang ako. Na habang naghihil ako ay nahulog na ang loob ko kay Carlo. Mali po Papa Dudut dahil bago pa lang siya umalis ay may nangyari sa kanila nang bago niyang nakilala daw na babae na ni-rebound niya sa kaka-break niya lang na long time GF na naloko daw siya. Kaya bago daw siya umalis ay pinatunayan niya sa ex niya na kaya niyang humanap ng mas better dito at nabuntis na pala niya itong bago niyang GF. Nasa abroad na siya nang malaman niya na buntis ito. Kaso ay binaliwala ko kasi para sa akin ay magkaibigan lang naman kami noong una. Hindi ko akalain na mahuhulog din pala ako sa kanya. Yung pangarap ko na lalaki na mapapangasawa ko noong bata ako ay nasa kanya ko nakita. Yung lalaking masipag, showy sa feelings, malambing, yung parang hindi marunong magalit ay sa kanya ko nakita. Hindi nga ba Papa Dudut ay ayaw ko po ng magagalitin kagaya ng tatay ko na lagi kaming namumura at napapalo at nasasaktan. Kaya pakiramdam ko kay Carlo ay siya ang may katangian ng hinahanap ko sa lalaki. Yung magiging reyna ako sa buhay at mga pangarap ko na parang halos pareho kami ng pinapangarap pagdating sa buhay, may pamilya. Ang dami niyang pangarap pagdating sa marriage life na same ng pangarap ko noong bata pa ako. Kaya po akala ko ay siya na ang lalaking hinahanap ko. Nangangarap para sa anak, sa asawa, ganun po siya. Madaming imagination sa buhay para sa future at si Emmanuel po ay never kong nakausap pagdating sa ganitong bagay sa buhay asawa, anak at seryoso siya at mapili lang ang sinasabi. Malaling magsalita at mag-isip, hindi kagaya ni Carlo na sobrang expressive sa lahat ng bagay. Na-adapt ko na nga po kung paano si Carlo kaya nawala na rin ang pagiging mahiyain ko. Madaldal na rin ako sa lahat at naikukwento ko na rin ang lahat sa kanya. Lagi kami nag-iiyakan ni Carlo kasi sinasabi niya kung gaano ka-worst ang bagong GF niya sa kanya. Na lahat ay ibinibigay niya kaso ang gusto lagi ay iwan siya. Naawa ako at gusto kong suklian lahat ng tulong niya sa akin para mapagaan ang loob nung time na nasasaktan ako kay Emmanuel. Kaya po sa tuwing kailangan ako ni Carlo, I'll make sure na lagi akong nasa tabi niya. Ginagawan ko siya ng merienda or ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanya para hindi niya maramdaman ang sakit. Alam ko po kasi Papa Dudut ang pakiramdam ng na-reject. Ayokong maramdaman niya yon dahil napapamahal na nga din po ako sa kanya. Hanggang Papa Dudut isang araw ay hindi ko na namalaya na parang kami na rin pala. Walang label pero kung ano ang ginagawa ng magkarelasyon ay ginagawa na rin namin. Hiningi niya sa akin ng isang bagay na matagal ko nang pinagkakaingatan na ibigay ko po sa kanya yon. Ang kauna-unahang lalaking nakaangkin sa pagkababae ko. Hindi ko rin po alam Papa Dudut, ang alam ko po ay takot na takot akong gumawa ng mali. Pero bakit pagdating kay Carlo ay walang pag-aalinlangang naibigay ko na po pala ang hindi pa dapat. Ang alam ko lang ay ayaw kong maramdaman niya ang ma-reject. Ang alam ko lang ay gusto ko siyang protektahan at ayaw ko siyang masaktan. Gusto ko siyang maging masaya dahil deserve niya yon. Sa pag-uwi ko ng Pilipinas ay pinagbawalan na rin po ako ni Carlo na kausapin pa si Emmanuel. Kaya hindi ko alam kung ano ang dapat na pag-usapan namin ni Emmanuel. Sabay kaming umuwi ng Pilipinas ni Carlo at doon ko din po nalaman na hindi talaga sila hiwalay ng GF na nabuntis niya. Ang akala ko po kasi ay hiwalay na sila. Sabi niya ay hiwalay na daw talaga sila kaso ay umuuwi pa rin sa kanila yung GF niya dahil sa baby nila na 1-year-old na noon mahigit. Ang sabi niya po ay naka-apartment ang babae. Malayo sa dati niyang asawa. Pero umuuwi pala sa kanila dahil nasa kanila ang bata. Maling-mali po at napakatanga ko po talaga. Pero noon ay akala ko ay ako ang tama. Noon ang akala ko ay tama kaming dalawa.
Malakas pa ang loob ko na ipaglaban si Carlo sa babae kasi para sa akin noon ay never naman silang nagsama sa isang bubong at kasal naman ang babae sa iba. Kaya ang lakas pa ng loob ko na ipaglaban ang nararamdaman ko kay Carlo para doon sa nabuntis niya. At kahit kinausap na ako ng GF niya na layuan na si Carlo para maayos na nila yung sa kanila, pero ako heto at si Carlo pa din ang pinakikinggan ko. Dahil ang sabi niya na alam niya ay wala na sila at nung nalaman daw ng GF niya na may ako ay gusto nang biglang maayos sila. Gulong-gulo ako papadudot at hindi ko alam at sino nga ba ang pakikinggan ko noon. And to make the story short ay naging kami nga ni Carlo kahit against all odds papadudot. Hinarap naming magkasama lahat ng mga pagsubok. Galit sa akin ang mama ni Carlo dahil kung hindi lang daw kasal sana ang babae ay ikakasal na dapat sila. Noong una ay sinubukan pa namin na iwasan ang isa't isa. Kaso sa kabila ng paalamanan ay sa huli ay tinulungan ko siya na malayo sa GF niya. Dahil yun daw ang gusto niyang mangyari. Na malayo sa GF niya dahil hindi na raw niya kaya ang sakit at tuluyan na ngang naghiwalay sila ng nabuntis niya at naiwan sa kanya ang anak niya at tinanggap ko naman. Nag-live-in kami at sa kalagitnaan ng pagsasama namin ay nalaman ko na sa tuwing nag-aaway kami ay umuwi siya sa family niya at nagkikita sila doon ng ex niya kasama ang anak nila. Sobrang sakit papadudot. Nakakabaliw na sakit yon. Karma na po siguro sa maling nagawa ko dahil nga siya ang una kong naka-live-in at boyfriend talagang kasama araw-araw ay hindi ako sanay. Hindi ako sanay kung paano mag-alaga ng karelasyon na kasama sa iisang bubong. Nasasakal daw siya sa akin dahil lahat ay bawal, may issue din kami sa pera kasi gusto ko ay iniipon bawat kinikita namin. Although nagbibigay kami that time sa parents niya para sa anak niya ay naging mahigpit po ako pagdating sa pera dahil nga sa laki ako sa probinsya ay sanay na sanay ako magtipid na ina-apply ko sa relasyon namin. Kaya nasakal siya at niloloko na pala niya ako. Para sa kanya ay wala na raw ako sa tamang pagtitipid. Kaya nagawa niya yon dahil nasasaktan na rin daw siya sa akin. Mali po ako papadudot kasi akala ko po ay ganon-ganon lang ang pinasok kong relasyon. Sobrang pinagsisihan ko noon kung bakit ako nakagawa ng mali at eto ang consequences. Ang lahat na nga ang tingin sa akin ay kabit ng pamilya at kaibigan niya at katrabaho namin dati. Kahit na anong explanation ko para sa side ko ay wala. Walang nakikinig. Ang liit-liit na ng tingin ko sa sarili ko. Pero heto ako at tinanggap siya nang paulit-ulit. Ayaw ko nang magkahiwalay kami dahil siyang nakauna sa akin. Ayaw ko nang magkahiwalay kami kasi baka wala nang tumanggap sa akin. Ayaw ko nang magkahiwalay kami kasi siya ang nakasanayan kong kasama at kausap sa araw-araw. Mahal na mahal ko siya noon at ayaw ko nang mawala siya. Wala na ang tiwala sa relasyon namin, puro pagdududa. Sumbatan at hindi na masaya, sobrang toxic na. Mas madalas ay away at hiwalayan na nauwi sa murahan at nasasaktan na rin niya ako at nasisipa o nasusuntok. Minsan na nga ay naganti na rin ako kung mumurahin niya ako. Hindi rin ako nagpapatalo papadudot. Sobrang naging toxic na. Nadadamay na rin ang pamilya namin sa tuwing nag-aaway kami. Sobrang hirap na ako noon at selos na selos sa ex niya. Takot na takot ako na mawala sa akin si Carlo. Hanggang sa natuluyan na kaming nagkahiwalay sa pangalawang taon naming magka-live-in. But after few months ay nalaman ko na buntis ako. Ang kaso ay hindi ko alam kung paano sabihin sa kanya. Dapat pa ba? Anong magiging buhay namin sa kanya? Yun ang naisip ko. Na huwag nang ipaalam sa kanya. Naisip ko din papadudot na ilaglag ang baby pero hindi ko ginawa at hindi ko kayang gawin yon. Hindi ako uminom ng kahit na ano para mawala ang baby ko. Siguro sa sobrang stress ko na lang kaya kung ano-ano ang pumabasok sa isipan ko. Dagdag mo pa papadudot yung nanggugulo sa family ko at sinasabi na buntis ako at nagtatago si Carlo sa ex niya. Nakakabaliw, halos nawala ako sa katinuan sa pag-iisip. Parang ayaw ko nang mabuhay dahil hindi ko alam kung paano mag-isang haharapin ang buhay ko.
Chinat ko nga siya at sinabi kong buntis ako. Na hindi niya kaagad pinaniwalaan dahil nga daw hiwalay naman na kami. Pero Papa Dudut, ganun pa man ay 4 months na akong buntis ay nakipagbalikan siya sa akin at kinasal kami. Matagal ko nang hinihingi sa kanya ang kasal bago pa lang kami magka-live-in. Kaso ay ayaw niya dahil wala daw pupunta sa family niya. Kaya naman nagulat ako nang niyaya niya ako magpakasal kahit civil lang at pamilya ko lamang ang kasama sa celebration. Oo Papa Dudut, tinanggap ko po ulit. Gusto ko na buo ang pamilya na kalalakihan ng anak ko. Nag-abroad po siyang muli para sa future namin at nangako kami pareho na magbabago na. Sabi niya ay hindi lang daw siya ang may kasalanan, pareho daw kami kaya dapat pareho kaming mag-adjust at magbago. Akala ko ay okay na. Ilang buwan din okay at walang away. Kaso dumating muli kami sa pagsubok pagkatapos ko ng mga anak. Selosa po ako at ayaw ko na may nakakachat siyang babae kaya nag-aaway kami. At syempre hindi rin siya papatalo. Papadudot mumurahin at pahihiyain niya ako in public, yun daw ang consequences ng pagdududa ko. Ganon siya kapag nag-aaway kami sa pagdududa ko sa kanya, sagana po ako sa mura. Ngayong magkasama na kami ay 3 years na kaming kasal, dumating muli ang time na okay na kami at masaya. Mabait naman siyang asawa at tatay sa anak namin, maasikaso, maalaga. Ang kaso lang Papadudot, kapag nagagalit siya sa tuwing nagdududa ako ay triple ang kapalit. Palagi may konsekwensya sa mga pagsiselos at pagdududa ko. Andun yung nasasaktan na niya ako at minumura-mura. Dahil para sa kanya ay wala namang dapat na ikaduda. Mahal na mahal daw ako at hindi ako ipagpapalit pero kaya niyang gawin kung gugustuhin niya dahil kaya niyang mawala kami ng anak ko sa kanya. Ultimo BFF niya na babae Papadudot ay hindi ko pinalampas. Na dapat ay hindi na sila nagvi-video call dahil napapadalas na at hindi tama dahil may asawa na siya. Hindi tama na kino-comfort niya ang BFF niya dahil may asawa na siya. Para sa akin ay mali na sobrang close pa sila ng BFF niya. Dahil nga sa sobrang silosa ko, abay laging big deal sa akin kahit makita ko lang na nagko-comment siya sa BFF niya sa Facebook nito. Magkalayo sila ngayon ay pinagbabawalan ko siya na makikipag-usap dahil ayaw ko nang may mababasang I love you pa sa kanya ang babae at minsan kasi Papadudot. Nabasa ko na nagiging malalim na ang conversation nila. Na umabot na nga sa point na maranasang nagtanong ng BFF niya na paano kung naging sila. Magtatagal kaya sila kaya ginawa ko ang lahat para mailayo siya sa BFF niya. Kaya simpleng comment lang ay naiinis na ako kapag nababasa ko yon. Kaya sa maayos na paraan na may pagtatampo ay sinabi ko sa kanya na naiinis ako sa BFF niya. Ang kaso Papadudot, pinagmumura na naman ako ng asawa ko. Papadudot, akala ko ay magiging masaya na kami mag-asawa. Ilang buwan kasi na okay naman kami, hindi ako nasasaktan o napagbubuhatan ng kamay. Nakita ko din na nagbabago na nga siya unti-unti at natuto na siyang manuyo at i-ignore ang pagiging selosa ko. Akala ko ay tuloy-tuloy na. Ang gusto ko lang naman Papadudot ay maramdaman na minamahal at binibigyan ng atensyon. Sinusuyo. Bata pa lang ako ay uhaw na po ako sa atensyon at sa pagmamahal. Gusto ko yung pakiramdam na mahal ako at nire-respeto yung pakiramdam na sinusuyo ako. Sobrang disappointed ako sa sarili ko dahil ang simpleng buhay na pangarap ko noong bata pa lamang ako na maging reyna ng tahanan at magkaroon ng masayang pamilya ang magiging anak ko. Ang sana ay hindi niya maranasan na makadinig ng pagmumura at pananakit ay sa tatay pa niya makikita para sa aming mag-asawa. Papadudot, pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Alam ko po na I'm so precious para maranasan na mura-murahin lang ng asawa ko. Alam ko this time ay wala namang mali sa akin. Sinusuportahan ko naman siya ngayon sa pangarap niya. Ibinibigay ang dapat sa kanya at minamahal at natutong mag-adjust maliban na lamang sa pagbabawal ko sa kanya pagdating sa BFF niya. Pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat na sana ay intindihin ko pa at habaan pa ng pasensya ko
ang relasyon namin. Sa ngayon ay pinili ko na lamang po na magbingi-bingihan sa mga pagbumura at inaabot ko sa kanya. Pinili ko ngayong manahimik at piliin kong maunawaan ang lahat. Sana'y hindi magaya sa mga ex ko na kapag hindi ko na kaya ang selos na nararamdaman ko ay iniiwan ko din dahil sana siya na ang huli. Maraming salamat po Papa Dudut at sana po'y matyaga kayo nagbasa ng sulat ko at kapulutan ng aral ng ating mga listeners. Lubos na gumagalang, Ana.